kumusta sa lahat? Ako si Dr. Maria Reyes at ngayon ating susuriin ang paksang mga lunas sa pagpupuyat dahil sa problema sa prostate at kidney. Kung madalas kang nagigising ng biglaan bandang 2 o 3 ng madaling araw at ikaw ay lampas 60 taong gulang, gusto kong huminto ka sandali at makinig ng mabuti. Maaaring hindi lang ito normal na bahagi ng pagtanda. Maaaring ang iyong prostate at kidney ay tahimik na nahihirapan. Madalas nating binabalewala ang mga ganitong senyales. Nagbibiro tayo tungkol sa tubero ng matatanda o sa paglakad papuntang banyo sa hating gabi. Sinasabi natin sa ating sarili na ito ay bahagi lang ng pagtanda. Ngunit narito ako upang sabihin sa iyo na ang sirang tulog ay hindi lang abala, ito ay isang tahimik na alarma. Ito ang iyong katawan na kumakaway ng pulang bandila. Isipin mo ang nangyayari sa mga paggambalang iyon. Gumising ka, marahil ay nahihilo o balisa. Kailangan mong iwanan ang init ng iyong kama, maglakad sa madilim na pasilyo, at harapin ang pagkadismaya ng pantog na pakiramdam ay puno, ngunit kapag sinubukan mong umihi, halos wala nang lumabas kundi patak-patak. Tapos, kailangan mo pang subukang matulog muli, nakatingin sa kisame habang lumilipad ang iyong isip. Kapag nangyayari ito gabi-gabi, taon-taon, hindi lang ito nagiging sanhi ng pagkapagod mo kinabukasan. Nagbibigay ito ng mabigat at tahimik na pasanin sa iyong mga kidney. Alam mo, sa malalim na tulog dapat bumagal ang filtration rate ng iyong mga kidney at magpahinga. Ito ang kanilang oras ng pagbawi. Kapag gumigising ka ng 3 o 4 na beses sa isang gabi, ang iyong mga kidney ay nananatili sa isang estado ng high alert. Hindi nila nakukuha ang maintenance break na kailangan nila. Ang patuloy na aktibidad na ito sa gabi ay nagpapataas ng iyong cortisol levels, ang stress hormone na nagiging sanhi naman ng mas maraming pamamaga. Nagiging isang masamang siklo ito. Ang pamamaga ay nagpapairita sa prostate. Ang prostate ang gumigising sa iyo at ang kakulangan sa tulog ay nagiging sanhi ng mas maraming pamamaga. Ngayon, kung nakipag-usap ka na sa isang doktor o sa mga kaibigang may mabuting intensyon tungkol dito, halos sigurado na narinig mo na ang karaniwang payo. Sinasabi nila sa iyo na itigil mo na ang pag-inom ng tubig pagkatapos ng asing ng gabi o bawasan ang kape at maanghang na pagkain. Narito ako upang sabihin sa iyo na kalahati lamang iyon ng istorya. Oo, mahalaga ang fluid management, ngunit ang paghihigpit lang sa tubig ay parang paglalagay ng timba sa ilalim ng tumutulong bubong nang hindi inaayos ang butas. Pinapamahalaan mo ang sintomas, ngunit hindi mo inaayos ang istruktura. Ang paghihigpit sa tubig ay hindi nagpapaliit ng namamaga na tissue na pumipindot sa iyong urethra. Hindi nito pinapakalma ang bladder spasms. Sa katunayan, kung masyado kang ma-dehydrate, ang iyong ihi ay nagiging concentrated at acidic na maaaring lalong magpairita sa pantog at lalong magpalala sa pag-ihi. Ang nawawalang link, ang bahagi ng istorya na madalas hindi pinapansin, ay ang kung ano ang idaragdag mo sa iyong dieta ay madalas na mas makapangyarihan kaysa sa kung ano ang aalisin mo. May mga partikular na nutrients na ginawa ng kalikasan na kumikilos bilang mga shrinking agents para sa namamagang tissue. Nakakatulong ang mga pagkaing ito na mag-relax ang kapit ng iyong prostate sa iyong pantog. Nakakatulong din ang mga ito na senyasan ang iyong mga kidney na ligtas ng magpahinga ng 6, 7, o kahit 8 oras ng tuloy-tuloy. Tutuon tayo sa pag-aayos ng ugat ng problema, hindi lang sa pamamahala ng daloy. Kailangan nating ilipat ang iyong sistema mula sa estado ng emergency sa gabi tungo sa estado ng kalmado na pag-aayos. Posibleng mabawi mo ang iyong mga gabi. Posibleng protektahan ang iyong mga kidney mula sa tahimik na stress na iyon. At ang pinakamagandang bahagi, gagawin natin ito ng dahan-dahan gamit ang pagkain bilang ating gamot. Ating susuriin ang 4 na partikular na nutritional tools. Tinatawag ko silang tools dahil gumagana sila. Hindi lang sila palamuti. Sila ay aktibong ahente na kumikilos laban sa iyong panloob na pamamaga. Ngayon,
Bago tayo magsimula, gusto kong maunawaan mo ang koneksyon sa pagitan ng mga pagkaing ito at ng iyong mga kidney kapag lumaki ang iyong prostate para itong clamp sa isang hose ng hardin. Kailangang mas mahirap itulak ng pantog ang likido palabas. Bumubuo ang pressure na iyon. Sa huli, kung hindi maalis ang laman ng pantog, ang pressure na iyon ay bumabalik sa linya hanggang sa iyong mga kidney sa pagpapaliit ng prostate at pagre-relax ng clamp na iyon. Literal nating inaalis ang pasanin sa balikat ng iyong kidney. Simulan natin sa unang tool. At ito ay malamang na mayroon ka sa iyong kusina ngayon, ngunit baka mali ang paraan ng pagkain mo nito. Ang unang tool ay ang pulang panangga, nilutong kamatis. Pansinin na sinabi kong niluto, hindi hilaw. Maraming tao ang nag-iisip na tama ang ginagawa nila sa paghiwa ng hilaw na kamatis sa salad. Okay lang iyon, ngunit para sa iyong prostate, hindi sapat iyon. Ang mahiwagang sangkap sa kamatis ay isang makapangyarihang antioxidant na tinatawag na lycopene. Ang lycopene ay parang panangga para sa iyong mga prostate cells. Binabawasan nito ang pamamaga at pamamaga na nagiging sanhi ng clamp effect na iyon. Gayunpaman, ang lycopene ay matigas. Sa isang hilaw na kamatis, ito ay nakakulong sa loob ng cell walls ng halaman na mahirap para sa iyong katawan na sirain, lalo na habang bumabagal ang ating panunaw sa pagtanda. Upang ma-unlock ang gamot, kailangan mo ng init. Kapag dahan-dahan mong nilaga ang mga kamatis, o kapag kumain ka ng dekalidad na tomato paste o sauce, sinisira ng init ang mga cell walls na iyon at inilalabas ang lycopene. Bukod pa rito, ang lycopene ay fat-soluble. Ibig sabihin, kailangan nito ng kaunting malusog na taba upang maabsorb sa iyong dugo. Kaya, ang isang mainit na sabaw ng kamatis na may kaunting olive oil ay hindi lang comfort food. Ito ay isang targeted delivery system para sa prostate relief. Pinapawi nito ang tissue, binabawasan ang pag-ihi na gumigising sa iyo ng 2:00 ng madaling araw. Susunod, mayroon tayong berde na pampakama, avocados. Ang avocados ay mayaman sa isang plant compound na tinatawag na beta-sitosterol. Alam kong parang komplikadong medikal na termino iyon. Ngunit isipin ang beta-sitosterol bilang isang muscle relaxant para sa iyong urinary tract. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang compound na ito ay nakakatulong na mapabuti ang daloy ng ihi at binabawasan ang dami ng ihi na natitira sa pantog pagkatapos mong umihi. Iyon ang susi, ang natitirang ihi. Isa sa mga dahilan kung bakit gumigising ka ng 4 na beses sa isang gabi ay dahil hindi mo ganap na naalis ang laman ng iyong pantog sa unang pagkakataon. Ang prostate ay pumipindot sa tubo, kaya kalahati lang ang naalis mo. Isang oras mamaya, puno ka na naman. Ang beta-sitosterol ay nakakatulong na ma-relax ang pinduot na iyon. Nagbibigay ito ng mas malakas at mas kumpletong daloy. Kapag ganap mong naalis ang laman ng tank, mas maraming oras kang makakatulog. Dagdag pa, ang avocados ay hindi kapani-paniwalang malambot sa digestive tract at mababa sa asukal na napakahusay para sa pagprotekta sa iyong kidney function mula sa pinsala ng mataas na blood glucose. Pangatlo sa listahang ito ay nakakagulat sa karamihan. Malamang ay binaliwala mo ito sa loob ng maraming taon. Marahil ay hinuhukay mo lang ito at itinatapon sa basura tuwing Halloween o iniisip mo ito bilang pagkain ng ibon. Ang pangatlong tool ay ang zinc battery, buto ng kalabasa. Ito ang heavy hitter. Kung wala kang ibang matutunan mula sa video na ito, mangyaring tandaan ang simpleng buto ng kalabasa. Ang prostate gland ay naglalaman ng pinakamataas na konsentrasyon ng zinc sa anumang organ sa katawan ng lalaki. Ito ay isang zinc-hungry organ. Kapag bumaba ang antas ng zinc, madalas na nagsisimulang mamaga at lumaki ang prostate. Para bang lumalaki ang glandula, sinusubukang humanap ng mas maraming nutrients. Ang buto ng kalabasa ay isa sa pinakamabisang pinagmulan ng zinc sa kalikasan, ngunit mas marami pa itong inaalok. Naglalaman sila ng mga natatanging langis,
phytosterols na ipinakita na nakakasagabal sa hormonal trigger na nagiging sanhi ng paglaki ng prostate. Sa Europa, ang langis ng buto ng kalabasa ay matagal nang aprobado ng medisina bilang paggamot para sa benign prostate hyperplasia. Para sa iyong mga kidney, ito ay dobleng tagumpay. Una, sinusuportahan ng zinc ang iyong immune system na nakakatulong na maiwasan ang low-grade urinary tract infections na maaaring makapinsala sa tissue ng kidney. Pangalawa, sa pagpapaliit ng tissue ng prostate, inaalis mo ang sagabal, pinipigilan mo ang pagpilit. Kapag hindi mo na kailangang pilitin ang paggamit ng banyo, binababa mo ang intra-abdominal pressure na mas ligtas para sa iyong buong pelvic floor. Isang maliit na dakot lang, mga 1 onsa sa isang araw, ay maaaring simula na punan ang kakulangan sa zinc na nabubuo sa loob ng 20 taon. Panghuli, kailangan natin ang cell sweeper, broccoli at cruciferous vegetables. Kailangan natin ng panlinis. Kailangan natin ng isang bagay na nagwawalis ng mga toxins at labis na hormones na naghihikayat ng paglaki. Dito pumapasok ang broccoli at partikular ang isang compound sa loob nito na tinatawag na sulforaphane. Habang tayo ay tumatanda, ang ating mga katawan ay nagiging hindi gaanong mahusay sa paglilinis ng mga ginamit na hormones. Ang labis na hormones na umiikot sa dugo ay maaring magsenya sa prostate na patuloy na lumaki matagal na matapos itong dapat huminto. Ang sulforaphane ay nagpapagana sa detoxification enzymes ng katawan. Nakakatulong ito sa iyong atay at mga kidney na salain ang mga growth signaling hormones na ito. Isipin ang broccoli bilang ang cleanup crew, habang ang buto ng kalabasa at kamatis ay gumagana sa istruktura ng glandula, nililinis ng broccoli ang dugo na nagpapakain dito. Tinitiyak na walang growth signals ang umaabot sa prostate. Ngayon, alam kong ang hilaw na broccoli ay maaaring mahirap nguyain para sa mga matatandang may ngipin at minsan ay mahirap din sa panunaw na nagiging sanhi ng gas o bloating. Kaya naman ang paraan ng paghahanda mo ng mga pagkaing ito ay mahalaga tulad ng mga pagkain mismo. Gusto natin ang gamot, hindi ang sakit ng tiyan. Ang 4 na pagkaing ito nilutong kamatis, avocados, buto ng kalabasa at broccoli ay bumubuo sa pundasyon ng protocol. Ngunit walang silbi ang pag-alam kung ano ang kakainin kung hindi natin alam kung paano ito gumagana sa totoong buhay. Marahil ay iniisip mo, maganda pakinggan iyan, ngunit sira na ang tulog ko. Huli na ba para sa akin? Gusto kong ipakilala sa iyo ang isang taong eksaktong ganyan ang naisip. Hayaan mong ikuwento ko sa iyo si Thomas. Si Thomas ay isang 72 taong gulang na retiradong karpintero. Siya ay isang lalaki na ginugol ang kanyang buhay sa paggawa ng mga bagay malakas, maaasahan, praktikal na bagay. Ngunit ilang taon na ang nakalipas, pakiramdam niya ay unti-unting nawawasak ang kanyang sariling katawan. Nang una kong marinig mula kay Thomas, siya ay nasa kanyang breaking point. Sinabi niya sa akin na nagsimula siyang matakot sa paglubog ng araw. Para sa karamihan ng mga tao, ang oras ng pagtulog ay pahinga, 1 oras para magpahinga. Para kay Thomas, ang kanyang kwarto ay naging isang labanan. Ang kanyang routine ay nakakapagod. Nakakatulog siya bandang 5:00 ng gabi, ngunit tulad ng relo, bandang 12:20 ng madaling araw, biglang nagmulat ang kanyang mga mata. Ang pag-ihi ay nandoon. Babangon siya, gagamit ng banyo, at babalik sa kama. Pagkatapos ay muli bandang 2:00, 2:00, pagkatapos ay muli bandang 4:00, 4:00, kimtin. At minsan, para lang masigurado, minsan pa bago tumunog ang kanyang alarma ng 6:00, ikinuwento niya ang pakiramdam ng malinaw. Hindi lang ang paggising, aniya. Ito ang katotohanan na hindi talaga ako natutulog. Nag-inap lang ako sa pagitan ng pagpunta sa banyo. Ang naging epekto nito sa kanyang buhay ay nakikita, laging maga ang kanyang mga mata. Mayroon siyang brain fog na nagpapahirap sa kanya
na mag-focus sa kanyang mga hobby sa woodworking. Naiirita siya sa kanyang asawa dahil lang sa pagod siya. Pakiramdam niya ay tumanda siya ng 10 taon sa loob lamang ng 6 na buwan. Pakiramdam niya ay mahina siya. At para sa isang lalaki na ipinagmamalaki ang kanyang lakas, ang pakiramdam na mahina ay ang pinakamahirap na bahagi. Sinubukan niya ang karaniwang payo. Sinabi sa kanya ng kanyang doktor na itigil ang kanyang kape sa gabi. Ginawa niya. Sinabi sa kanya na itigil ang pag-inom ng tubig ng tuluyan pagkatapos ng hapunan. Ginawa rin niya iyon. Natulog siya ng uhaw at tuyo ang bibig at gayunpaman patuloy ang paglakad niya sa gabi. Pakiramdam niya ay ipinagkanulo siya ng kanyang sariling katawan. Ipinagpalagay niya na ang kanyang prostate ay parang isang runaway train na hindi mapipigilan ng walang operasyon o mabibigat na gamot na may listahan ng mga side effects na kasing haba ng kanyang braso. Doon niya napagdesisyonan na subukan ang nutritional approach. Siya ay nagduda. Lakolo 1. Lakolo 1. Sinabi niya sa akin kalaunan, sa totoo lang, hindi ako naniwala na ang isang dakot ng buto ay gagawa ng hindi nagawa ng gamot, ngunit desperado siyang subukan. Hindi binago ni Thomas ang kanyang buong buhay. Ginawa niya ang isang partikular na ritual na pagbabago. Pumunta siya sa grocery store at bumili ng isang bag ng hilaw na unsalted na buto ng kalabasa. Bawat hapon, eksaktong alas, 4 ng hapon ang tinatawag naming prostate power hour, umupo siya na may maliit na dakot ng mga buto na ito, mga 1 onsa. Nginuyan niya ang mga ito ng husto, ginawa itong paste bago lunukin upang masiguro na masipsip ng kanyang katawan ang bawat piraso ng zinc at mga plant sterols. Sa unang linggo, walang nangyari. Gumigising pa rin siya ng 3 o 4 na beses. Halos sumuko siya, ngunit sinabi ko sa kanya, ang pag-aayos ng tissue ay nangangailangan ng panahon. Pinapaliit mo ang isang namamaga na glandula, hindi inaayos ang tumutulong gripo gamit ang tape. Bigyan mo ng panahon. Sa 2 araw, may nagbago. Nagising si Thomas at tiningnan ang kanyang orasan. Alas, 5:00 ng umaga na. Tinitigan niya ang mga numero na naguguluhan. Inaasahan niya na babalik ang alaala ng gabi. Bumangon ba siya ng alas 9? Hindi. Bumangon ba siya ng alas 3? Hindi. Nakatulog siya ng 6.5 oras. Nang tuloy-tuloy, sinabi niya sa akin na nakahiga siya sa dilim na nakikinig sa katahimikan ng bahay at talagang umiyak siya, hindi dahil sa kalungkutan kundi dahil sa ginhawa. Ang tahimik na makina ng kanyang katawan ay sa wakas ay kumalma. Ang pamamaga ay humupa na sapat upang hayaan ang pantog na manatili sa kanyang lugar. Sa susunod na ilang buwan, naging normal ang kanyang bagong routine. Karamihan sa mga gabi, tuloy-tuloy siyang natutulog. Paminsan-minsan, gumigising siya ng 1 beses, ngunit bumabalik agad sa pagtulog. Nawala ang brain fog. Nagkaroon siya ng lakas upang bumalik sa kanyang workshop. Hindi na lang niya pinamamahalaan ang kanyang paghina. Aktibo niyang binaligtad ang isang sintomas na inakala niyang permanente. Si Thomas ay hindi isang medical anomaly. Siya ay simpleng isang tao na binigyan ang kanyang katawan ng mga partikular na raw materials na hinihingi nito. Itinigil niya ang pakikipaglaban sa sintomas at sinimulan niyang pakainin ang solusyon. Ngayon, kailangan ni Thomas na matuto ng ilang tricks upang maging sustainable ito. Kailangan niyang matuto kung paano kainin ang mga pagkaing ito nang hindi nababasag ang ngipin o nakakasira ng tiyan. Dahil habang tayo ay tumatanda, nagbabago din ang ating panunaw. Hindi mo na lang basta-basta kakain na parang 20 taong gulang. Kaya, paano natin gagawing pang-araw-araw na routine ang siyensyang ito na babagay sa iyong buhay? Ayaw nating gugulin mo ang mga oras sa kusina. At tiyak na ayaw nating masira ang iyong ngipin sa isang matigas na buto. Kailangan natin ng isang estratehiya na iginagalang ang iyong budget, iyong panunaw, at iyong kalusugan ng ngipin. Narito ang iyong deep sleep protocol. Una,
Lutasin natin ang problema sa buto ng kalabasa. Nabanggit ko kanina na ang buto ng kalabasa ay ang powerhouse. Ngunit maging tapat tayo, maaring mahirap itong nguyain. Kung mayroon kang pustiso, tulay, o sensitibong gilagid, ang isang dakot ng hilaw na buto ay maaaring parang pagnguya ng graba. At kung hindi mo ngunguyain ng mabuti, dadaan lang ito sa iyong panunaw nang hindi na ilalabas ang mahalagang zinc na iyon. Narito ang sikreto, ang coffee grinder method. Kumuha ng isang simple, murang coffee grinder, isa na gagamitin mo lang para dito, at gilingin ang iyong 1 onsa ng buto ng kalabasa hanggang sa maging pinong pulbos. Tatawagin natin itong iyong zinc dust. Maari mong iwisik ang alikabok na ito sa isang bowl ng oatmeal sa umaga, ihalo sa yogurt, o kahit ilagay sa sabaw. Madali na itong kainin. Mas magaan ito sa iyong tiyan dahil nababasag ang matigas na panlabas na balat at halos agad na nasisipsip ng iyong katawan ang mga sustansya. Nakukuha mo ang 100% ng benepisyo nang walang panganib sa iyong mga ngipin. Pangalawa, pag-usapan natin ang nilagang kamatis. Tandaan, kailangan natin ng init upang ma-unlock ang gamot sa kamatis. Gusto kong maghanap ka ng low-sodium tomato paste o isang simpleng dilatang tomato sauce. Mag-ingat sa dagdag na asin. Ang asin ay kalaban ng mga kidney dahil nagpapataas ito ng blood pressure at pinipilit ang mga kidney na magtrabaho ng labis. Upang maging prostate tonic ito, dahan-dahang painitin ang 1 tasa ng sabaw ng kamatis at haluin ng 1 kutsarita ng dekalidad na olive oil. Huwag laktawan ang langis. Ang langis na iyon ay kumikilos bilang isang carrier. Nagdadala ng lycopene mula sa iyong tiyan patungo sa iyong bloodstream kung saan ito makakarating sa prostate. Kung walang langis, karamihan sa lycopene na iyon ay dadaan lang sa iyong katawan. Pangatlo, ang gas-free broccoli. Ang broccoli ay napakagaling para sa detoxification, ngunit ito ay kilala sa pagiging sanhi ng gas at bloating sa mga matatanda. Upang ayusin ito, kailangan mong lutuin ito hanggang sa maging malambot na parang tinidor. Ibig sabihin, dapat ay madali mo itong madurog gamit ang tinidor. Ang pag-steam ang pinakamahusay na paraan. Ang pagpakulo nito ay naghuhugas ng mga sustansya sa tubig. Ngunit ang pag-steam ay nagpapanatili ng magagandang bagay sa loob ng gulay habang pinapalambot ang mga fibers na nagiging sanhi ng gas. Kung talagang nahihirapan ka sa panunaw, subukan ang broccoli sprouts sa halip. Maliit sila, malambot, at madaling digest. Ngunit naglalaman sila ng hanggang 50 beses na mas maraming sulforaphane kaysa sa mature na broccoli. Maaari ka lang kumuha ng kaunti at ilagay sa sandwich o salad. Panghuli, kailangan nating ayusin ang iyong diskarte sa likido. Dito natin pinipino ang payong huwag uminom ng tubig sa gabi. Gusto kong sanayin mo ang front-loading. Subukang kumonsumo ng 75% ng iyong pang-araw-araw na likido bago mag-alas 4 ng hapon. Mag-hydrate ng maayos sa umaga at unang bahagi ng hapon. Nililinis nito ang iyong mga kidney kapag ikaw ay aktibo. Pagkatapos ng 4 ng hapon, lumipat sa maintenance mode. Sumipsip lamang ng tubig kapag nauuhaw ka. Nagbibigay ito sa iyong mga kidney ng solidong 4 hanggang 5 oras upang iproseso ang likido na iyon at gawin itong ihi bago mo ilagay ang iyong ulo sa unan. Sa oras na matulog ka, tapos na ang mabigat na pagtrabaho. Ang iyong bagong routine ay ganito. Umaga, mag-hydrate ng maayos. Tanghalian, isang side ng steamed broccoli o isang sandwich na may sprouts. 4 ng hapon, ang iyong zinc dust snack na pumpkin seed powder at yogurt. Hapunan, isang mainit na bowl ng sabaw ng kamatis na may olive oil. Huwag na mag-heavy fluids pagkatapos ng pagkain na ito. Hindi lang ito tungkol sa dieta. Ito ay tungkol sa dignidad. Ito ay tungkol sa pagtitiwala na kayang gumaling ng iyong katawan kung bibigyan mo ito ng tamang kasangkapan.
Hindi mo kailangang tanggapin ang pagkapagod bilang normal na bahagi ng pagtanda. Hindi mo kailangang tanggapin ang tahimik na alarma bilang iyong soundtrack sa gabi. Kinuha ni Thomas ang kontrol sa pamamagitan ng isang simpleng bag ng buto. Kaya mo ring gawin ang pareho. Gusto kong iwanan ka ng isang tanong at gusto kong sagutin mo ito sa comments sa ibaba. Alin sa apat na pagkaing ito? Ang buto? Ang kamatis? Ang avocado? O ang broccoli? Ang idaragdag mo sa iyong listahan ng grocery ngayong linggo? Ipaalam mo sa akin. Simulan natin ang isang pag-uusap at suportahan ang isa't isa sa pagkuha ng pahinga na nararapat sa atin. Alagaan ang iyong mga kidney, alagaan ang iyong tulog, at makikita tayo sa susunod. Ang pagharap sa mga issue sa prostate at kidney na nagiging sanhi ng pagpupuyat ay hindi nangangahulugang kailangan mong tiisin ang kalagayan. Sa pamamagitan ng tamang kaalaman at pagpili ng mga pagkain na mayaman sa sustansya, tulad ng nilutong kamatis, avocado, buto ng kalabasa, at broccoli, maaari kang makakita ng malaking pagbabago sa kalidad ng iyong tulog at pangkalahatang kalusugan. Mahalaga ang pagiging proactive at pagbibigay sa iyong katawan ng mga kailangan nito upang natural na gumaling. Tandaan, ang dignidad at kalidad ng buhay ay karapatan at may kapangyarihan kang mabawi ang mga ito. Maraming salamat sa iyong oras at pakikinig. Sana ay nakatulong ang impormasyong ito upang simulan ang iyong paglalakbay tungo sa mas mahusay na kalusugan at masarap na tulog.